nako. Siguro the best yan, makakausap na natin yung multi-awarded social entrepreneur and of course the brain behind the Bottle School Project and another, well, ladies man, Mr. Iliac Diaz. Good morning, bro. Ikaw yun ay multi-awarded na... Good morning, bro. Good morning. Thank Thank you. you for having us here. Salamat ang pagdating ninyo. Are you trying to talk in Tagalog? Pre-practicean ko to. Parang yung script ko, ilang beses ko binasa. Binasa mo. Anyway, hindi, pare, pag-usapan. Pati hairstyle gusto mo. Slick back. Trademark yan, ni Iliac Diaz. Pare, pag-usapan natin itong Bottle School Project of yours. Okay, so yung dahil sa Ondoy, di ba? Yeah, okay. Nagkaroon tayo ng malaking problema sa pagkawala ng mga classrooms. That's right. About 2,800 classrooms. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa na-solve. Marami, ano? So, yung problem ng mga Ondoy is yung paulit-ulit ng pagkakaroon ng climate change. Yes. Yung pagsira ng mga classroom. Yes. So, pinag-isipan namin, paano natin pwede gawin yung isang problema, di ba, yung plastic bottle na nagka-clog ng drainage, kunin yan at isolve yung ginawa niyong problema, which is yung pagkasira ng mga classroom. So, kumbaga, ang problema, gagawing solusyon. Oo, makakabote ka pa, di ba? Makakabote ka! Yeah! Ikaw pinapa-impress mo lang si Monica. Monica, ano ba ginagawa mo dyan? Yeah. Memo ko kung paano ginagawa Bottle School Project. Kanina pa yan 3 oras. Naku, gagabihin tayo rito. Hindi, Iliac, gusto ko malaman, pare. Ano bang pwede mong gamiting bote? Actually, yung ginagamit namin yung mga 1.5 na bote kasi ito yung ito Very yung common no? Ito yung common, ito yung nakukuha sa mga restaurant, ito yung mga hotel. Tapos kung walang earthquake area, sabihin natin by the seashore, pwede mo namang punuin ng tubig. Ang bote, matibay-tibay yung kahit lagyan mo ng tubig, no? Kasi yung compressive strength niya. Itong tubig na to ay seawater, pwede bang seawater, water, toilet water, kung ano marirecycle mo. Okay. Itong wall na to, ito 70 to 80% gawa sa tubig. Okay. So, makikita mo na napakatibay na niya, no? So yan, gawa sa water. Pero yung maganda sa tubig is available wherever. Ngayon, sa mga earthquake zone, sa mga city, kailangan talaga ibahin kagaya ng ginagawa ni Monica na pwede gawing lupa or sand yung loob. Ngayon, para mas durable. Ngayon kung earthquake zone, kailangan mo gawing tinatawag na stabilized soil. Okay. Haluan mo ng lime, ng silica ash, at yun parang yung Spanish, yung tinatawag nilang adobe. 300 years nakatayo pa yung mga Spanish churches. Sinasabi namin ngayon, lalagay na lang natin sa loob. Imbis na yung tiles, 'di ba? Papatuyuin mo pa siya 21 days tapos gagawin mong building. Ito, pasok mo na lang habang nagda-dry siya. Ayun, plus you get rid. Kasi ito 600 years bago mawala. So ito, pwede mong i-disappear pero ilalagay mo lang sa building para mag-disappear. Yeah. Hindi sa ilalim ng lupa, pero sa ibabaw ng lupa, nakakabote ka pa. Okay, let's talk about costings. Okay. Magkano ang mamemenos ng isang tao gamit ang alternative construction material katulad ng bote? Okay, ito 2 araw to ginawa. Hindi karpentero, hindi mason. At costing nito is 2,000 pesos. Lahat ito. This wall? Itong wall na to. Okay. You have your upcoming projects, which is the Bottle School Project. Yes. Yung first location will be in Taguig. Taguig. Gano'ng kalaki yun, bro? Mga 750 square meters ang gagawin namin. 4 classrooms, tapos isang pavilion. Care of our sponsor, of course, Insular Life and Pepsi. Yeah. At ito'y magiging the first in Asia na usable, acceptable by DepEd as a ongoing classroom. So, ito yung tinatawag na hindi lang isang proyekto pero isang movement, no. Pag na-solve natin to at nakita ng DepEd na everything works, di magagamit yan sa lahat ng mga towns na may problema. Hindi, ibig sabihin, isang tool lang to. Hindi dapat, kung may pera ka, di gawan mo ng semento, ng bars. Pero pag wala kang pera, edi ang dami natin magagamit. Okay, makakabote ka pa. Pare, just to wrap things up. Para sa mga nanonood ngayon, sa mga baryo, sa mga iba't ibang probinsya, ano ang pwede nilang gawin? Sino yung pwede nilang tawagan? Pwede ka ba nilang tawagan? Just to know more about the Bottle School Project. Si Monica, tatawagan mo ako? Hindi ba? On air talaga.